Ipinagmalaki ng Indonesia noong Huwebes na pinalayas nila ang isang barko ng Chinese Coast Guard mula sa mga pinagtatalunang karagatan sa South China Sea ng 2 beses sa mga nakaraang araw. Ito ang pinakabagong hakbang ng isang bansang Timog Silangang Asyano laban sa mga kilos ng Beijing sa estratehikong daluyan ng tubig. Paminsan-minsan ay pumapasok ang mga barko ng China sa mga lugar na inaangkin ng Indonesia, sa North Natuna Sea, sa timog na dulo ng South China Sea, na nagdudulot ng mga protesta mula sa Jakarta. Sinabi ng ahensya na unang pumasok ang barko sa pinagtatalunang karagatan noong Lunes at nang subukang makipag-ugnayan sa radyo ang isang barkong Indonesian sa barkong Chino, sinabi ng Chinese Coast Guard na ang lugar ay bahagi ng jurisdiksyon ng Beijing. Pinaniniwala ang may malalaking hindi pa napapakinabangang deposito ng langis at gas sa ilalim ng seabed ng South China Sea, bagaman magkakaiba ang mga pagtatantya. Ang mga insidente ay isang maagang pagsubok para sa bagong inagurahang Pangulong Prabowo Subianto na nangako na palalakasin ang pagtatanggol sa teritoryo ng Indonesia. Noong 2020, nag-deploy ang Indonesia ng mga fighter jet at warships upang magpatrolya sa mga tubig ng Natuna Islands sa isang pagtatalo sa Beijing matapos pumasok ang mga barko ng China sa lugar. Ang Beijing at Jakarta ay mga pangunahing kaalyado sa ekonomiya. Ngunit sinusubukan ng pinakamalaking bansang arkipelago sa mundo na pigilan ang mga dayuhang barko mula sa pangingisda sa kanilang mga tubig, na sinasabing nagkakahalaga ito ng bilyon-bilyong dolyar taon-taon sa ekonomiya. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea at hindi pinansin ang hatol ng isang internasyonal na tribunal na ang kanilang mga pag-aangkin ay walang legal na batayan. Nag-deploy ito ng mga barko ng militar at Coast Guard sa mga nakaraang buwan sa isang pagtatangka na palayasin ng Pilipinas mula sa 3 strategically important reefs and islands sa West Philippine Sea. Pinapaigting din nito ang presyon sa isang pinagtatalunang grupo ng isla na kontrolado ng Japan sa East China Sea na nagpapakaba sa Tokyo at sa mga kaalyado nito. Sa ibang balita, sa isang kisap mata lang, nahuli ng kamera ng isang photographer ng Associated Press ang sandali nang bumagsak ang isang kulay abo na bombang Israeli patungo sa isang gusali sa Beirut bago sumabog at nagiba ang gusali. Naganap ang airstrike 40 minuto matapos magbabala ang Israel sa mga tao na lumikas sa 2 gusali sa lugar na sinasabing malapit sa mga bodega at ari-arian ng Hezbollah. Malapit lang ang lugar na iyon sa kung saan nagbigay lang ng briefing ang isang tagapagsalita ng militanteng grupo sa mga mamamahayag. Ito ay isang bihirang pagkakataon upang makita ang paggamit ng isa sa pinakamalakas na bomba sa arsenal ng Israel. Ayon sa pagsisiyasat ng mga independent arms researcher, ang sandata ay isang guided bomb o smart bomb na inilunsad mula sa isang eroplano ng Israel. Ang buntot at ilong ng bomba ay nagpapakita na ito ay isang 2,000 pound na warhead na nilagyan ng isang guidance kit na gawa sa Israel na kilala bilang SPICE ayon kay Richard Weir, isang senior researcher sa Conflict, Crisis at Arms sa Human Rights Watch. Ang mga SPICE Smart, Precise Impact and Cost-Effective Guidance System ay gawa ng Rafael Advanced Defense Systems, isang pag-aari ng gobyerno ng Israel. Nakakabit ang mga ito sa isang standard unguided bomb para direktang patungo sa target ang sandata. Tumangging magbigay ng komento ang militar ng Israel tungkol sa uri ng sandata na ginamit. Ipinagmamalaki ng Rafael ang SPICE kits dahil sa kakayahan nitong gumana sa araw o gabi, sa masamang panahon at sa mga lugar na may problema sa GPS. Sinabi nila na nag-aalok ang mga sandata ng mataas na lethality at mababang collateral damage at tumpak na pagtama. Kapag inilunsad na ng isang eroplano ng Israel, tulad ng isang American-made F-15 o F-16, ang bomba ay maglalakad patungo sa target nito at mag-aayos ng direksyon gamit ang mga movable fin. Sumangayon si Joseph Dempsey, isang defense and military analyst sa International Institute of Strategic Studies, na ipinapakita ng mga larawan na ang sandata ay isang 2,000 pound SPICE bomb
Sinabi niya na ang guidance system ay inaakalang umaasa sa GPS at sa tinatawag na electro-optical guidance system na gumagamit ng mga kamera o sensor upang tumpak na maabot ng bomba ang target nito. Noong 2019, nagkasundo ang Rafael at ang US defense contractor na Lockheed Martin na magtulungan sa paggawa at pagbebenta ng mga spice guidance kits sa Estados Unidos. Noong panahong iyon, sinabi ng mga kumpanya na ang produksyon ng mahigit 60% ng spice system ay nakakalat sa 8 estado ng Estados Unidos. Noong huling bahagi ng Oktubre 2023, ilang linggo pagkatapos ng nakamamatay na pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7, naglabas ang US State Department ng isang liham na nag-apruba sa pag-export ng karagdagang spice bomb assemblies sa Israel. Ang liham na iyon, na unang naiulat ng The New York Times, ay nag-abiso sa Kongreso na hiniling ng Rafael USA, isang subsidiary ng Israeli Defense Company sa Estados Unidos, ang $320 milyong na shipment. Ang kahilingang iyon ay isang susog sa isang naunang $403 milyong na lisensya noong 2020. Ang explosive warhead ay isang pangunahing bomba. Sa kasong ito ay malamang na isang 2,000-pound MK1 80-style explosive kung saan pinalitan ang ilong at buntot ng bomba ng guidance system. Sa kabilang banda naman, libu-libong marine ng US at Pilipinas ang naglunsad ng 10 araw na magkasanib na pagsasanay sa hilaga at kanlurang bahagi ng Pilipinas noong Martes, isang araw matapos magsagawa ng malalaking drill ang China sa paligid ng Taiwan. Ang taunang kamandag o venom na mga pagsasanay ay nakatuon sa pagdepensa sa hilagang baybayin ng pangunahing pulo ng Luzon sa Pilipinas na nasa humigit kumulang 800 kilometro, 50 miles mula sa Taiwan na may sariling pamamahala. Ang magkasanib na pagsasanay ng US at Pilipinas ay nagaganap sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas kaugnay ng mga bahura at katubigan sa South China Sea na halos buong inaangkin ng Beijing. Binigyang diin ni Major General Arturo Rojas, komandante ng Philippine Marine Corps, sa seremonya ng pagbubukas noong Martes sa Maynila na ang kamandag ay matagal ng pinlano at walang kinalaman sa mga pangyayari sa rehiyon. Ang pangunahing focus ng mga drill ay ang live fire exercises sa hilagang baybayin ng Luzon, habang ang iba pang aktibidad ay isasagawa sa maliliit na pulo ng Pilipinas sa pagitan ng Luzon at Taiwan. Sinabi ni Colonel Stuart Glenn, kinatawan ng US Marines, na ang mga pagsasanay ay naglalayong tulungan ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito na tumugon sa anumang krisis o hindi inaasahang sitwasyon. Isasagawa rin ang bahagi ng mga drill sa kanlurang pulo ng Palawan na nakaharap sa pinagtatalo ng South China Sea. Habang nagsimula ang mga war games noong Martes, inanunsyo ng gobyerno ng Pilipinas na isa sa mga civilian patrol vessel nito ay nagtamo ng kaunting pinsala noong Oktubre 11 nang sinadyang salpukin ito ng isang sasakyang dagat mula sa Chinese Maritime Militia. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang banggaan na nagdulot ng dent sa harapang kanang bahagi ng BRP Dato Cabaylo ay naganap humigit kumulang 9.3 kilometro, 5.8 milya mula sa Titu, isang pulo na pinamamahalaan ng Pilipinas sa grupo ng Spratly. Walang nasaktan sa crew at pagkatapos ay naglayag sila patungong Titu at natapos ang kanilang karaniwang misyon para sa maritime patrol ayon sa pahayag. Sa loob ng maraming taon, sinubukan ng Beijing na palawakin ang presensya nito sa mga pinag-aagawang lugar ng dagat. Hindi pinapansin ng isang pandaigdigang desisyon na nagsasabing walang legal na batayan ang kanyang pag-angkin sa karamihan ng nasabing daluyan. At hindi pa riyan nagtatapos dahil sinasabi ng Estados Unidos na 3,000 sundalong North Korean ang na-deploy na sa Russia at nagsasanay sa ilang lugar. Tinawag nila itong isang seryosong bagay at nagbabala na ang mga puwersang ito ay magiging target kung makikipaglaban sila sa Ukraine. Ang pag-deploy na ito ay nagpapahiwatig na posibleng sumali ang mga North Korean
sa mga puwersa ng Russia sa Ukraine at nagpapakita ng mas malawak na pakikipagtulungan sa militar sa pagitan ng dalawang bansa dahil naghahanap ng mga armas at tropa ang Moscow upang masulong ang digmaan na tumigil sa loob ng higit sa 2 taon. Sinabi ng Secretary of Defense na si Lloyd Austin na ito ay isang susunod na hakbang matapos magbigay ng mga armas ang North Korea sa Russia at sinabi niyang maaari silang harapin ng mga kahihinatnan dahil sa direktang pagtulong sa Russia. Ito ang unang pampublikong pagkumpirma ng Estados Unidos na nagpadala ng mga tropa ang North Korea sa Russia. Isang pangyayari na inilabas ng mga opisyal ng South Korea ngunit itinanggi ng Pyongyang at Moscow. Sinabi ni John Kirby, ang tagapagsalita ng pambansang seguridad ng White House, na naniniwala ang Estados Unidos na hindi bababa sa 3,000 sundalong North Korean ang naglakbay sa barko patungong Vladivostok, ang pinakamalaking daungan sa Pasipiko ng Russia, noong unang bahagi ng Oktubre. Nag-aalala ang mga opisyal ng South Korea na maaaring gantimpalaan ng Russia ang North Korea sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga sopistikadong teknolohiya sa armas na maaaring magpalakas sa kanilang mga programa sa nuklear at misil na nakatutok sa South Korea. Sinabi ng South Korea noong Martes na isasaalang-alang nila ang pagbibigay ng mga armas sa Ukraine bilang tugon sa ulat tungkol sa pagpapadala ng mga tropa. Sinabi ng pinuno ng spy agency ng South Korea sa mga mambabatas na may 3,000 sundalong North Korean na ngayon sa Russia na tumatanggap ng pagsasanay sa mga drone at iba pang kagamitan bago ma-deploy sa mga larangan ng digmaan sa Ukraine